Kung mapapansin niyo guys, yung background natin is Hong Kong International Airport. And while waiting for our flight, naisip ko na bigyan na kayo ng update regarding sa mga tips, travel hacks na pwede nyo magamit no, kapag kayo ay pupunta dito sa Hong Kong. Okay, so let's go. Hi guys, kamusta? And welcome again to our YouTube channel. So ito guys, itong content natin ay bagay sa mga pamilya na nagka-travel no, with kids. On my side, ang kids na kasama natin ay isang 4-year-old and isang 5-year-old no, na bata. Kami ay traveling for 4 and yung buong travel namin guys is a total of 7 days and 6 nights dito sa Hong Kong. So yung tip number 1 natin ay may kinalaman sa pre-departure sa Pilipinas. So bago kayo umalis ng Pilipinas, make sure no, na ang mga bagay na ito ay mabubook nyo na or mapaghahandaan nyo na. So number 1, of course, ticket. No? So yung ticket ninyo guys, make sure no, na mabubook ninyo siya ng mas matagal or mas mahaba because mas makakatipid kayo and makakamura kayo. No? Lalong-lalo na kapag meron tong mga sabihin natin promo fare, piso fare, or what have you. Okay yan, mapa Cebu Pacific man yan, or mapa Philippine Airlines man yan, or kahit anong airline man yan. Okay na okay po yan, mga 6 months before, or probably siguro sa iba, no, pinaplano nila to ng 12 months in advance. Okay? That's tip number 1. Tip number 2, make sure na meron na rin po kayong hotel accommodation. So itong hotel accommodation guys, probably narinig nyo na po yan no, sa marami naming vlogs. Kami, because we are traveling with kids, make sure no, na yung area na pupuntahan ninyo ay hindi mahirap i-access yung mga public transportation. So in our side, nag-book po kami sa Nina Hotel and this is in Causeway Bay. Pero ang access niya is via MRT Tin Hau Station. Okay? So, lagi namin mini-make sure guys, no, kapag kami po ay nagbo-book ng aming mga hotels, I think kung di ako nagkakamali, no, ang pinakamalayo na po namin na book ay 200 meters away from the hotel. Because, for some reason, convenience ang tamang sagot dyan guys. So, hindi po magiging masaya kung everyday kayong lalabas ng hotel, everyday po kayong mag-Uber, or everyday kayong mag-taxi. Sobrang hindi po yan okay in terms of your budget. So, magkakaproblema po kayo sa pera or sa budgeting. But of course guys, kung kayo naman po ay sabihin natin no, sa lengguwahe na yayamanin or meron po kayong budget, okay na okay lang kahit saan kayo mag-book. No? Pero doon sa mga tao no, na gustong makatipid or gustong sabihin natin magamit yung pera matitipid nila for shopping or for some enjoyment, tamang-tama po no, dapat mag-book kayo malapit sa MRT or merong mga bus stations. Okay? Tip number 3, yung ibubook ninyo na hotel, dapat meron pong mga access sa mga convenience stores, grocery stores, or dapat meron din pong access yan sa mga kainan. No? In our case, yung binook po namin dito sa may Hong Kong, ay may access po sa Cafe de Coral, meron din siyang access sa McDonald's, and a lot of traditional na hawkers within the area. So, pwedeng-pwede nyo po lang din yung lakarin. Again, kapag alam nyo po no, na nagugutom kayo o nagugutom yung kids or kapag meron kayong mga midnight craving. So, lalong-lalo na guys, no, meron kayong kasama mga bata and unpredictable yung mga mood swings nila and hindi natin alam no, kung ano ba talagang gusto nilang kainin. In our case, McDonald's is our go-to place. So, in that sense, yung area po na binook din namin, eh dapat meron din access sa grocery stores. Why? Of course, hindi naman everyday, no, mag-restaurant, no? There are cases, bread lang yung kinakain namin, bumibili lang kami ng mga ready-made or mga ready-to-drink no, na kape, bumibili lang kami ng mga fruits or sabihin natin yung mga reheatable no, na ready-to-eat meals na normally makikita mo din sa mga grocery stores. Okay? So, yan po yung mga dapat nyong hanapin pag kayo po ay mabubook ng inyong hotel. Yan lang guys yung hotel namin, no? And this is the Tin Hau Station. So, sobrang lapit and sobrang accessible.
Accessible siya sa lahat ng mga travel essentials. So that is Nina Hotel. Nina Hotel at Causeway Bay. Ang pinaka last tip natin, no, pre-departure or bago po kayo umalis ng Pilipinas, ay ma-book nyo na po ang lahat ng attractions na inyong kailangang i-book bago pa kayo umalis ng Pilipinas. So ano-ano po ba itong mga ito? So of course, nasa Hong Kong kayo, no? Ano bang unang pupuntahan sa Hong Kong kapag may kasama kayong bata? Yan ay ang Hong Kong Disneyland. So kung kayo po ay pupunta ng Hong Kong Disneyland, make sure guys, no, na na-book nyo na yan online. And pag nag-book po kayo online, meron pong direction doon, no, na kailangan i-reserve nyo yung ticket ninyo on a specific date, or else magkakaroon kayo ng problema sa pagpasok. Make sure lang, no, na gumagana ang inyong cellphone, na i-save nyo na po lahat ng QR codes na inyong kailangan para pagdating nyo po sa Hong Kong Disneyland, swabe ang inyong pagpasok. Okay? And of course guys, no, katulad nung sinabi ko din sa ibang vlogs natin, mas makakatipid kayo because meron mga packages, no, na kasama kapag bumili kayo ay in advance and sa mismong website, no, ng Hong Kong Disneyland. In our case, meron po kami mga nakuhang vouchers, free gift, cash discounts, and cash coupons, no, na pwedeng namin makuha and ma-redeem pag nasa Hong Kong Disneyland na po kami. Sumakay din po pala kami, no, ng Ngong Ping cable car and binook po namin siya via trip.com. So yung trip.com, based on our, sabihin natin, desk research or yung pagkukumpara namin, no, kung saan siya ba dapat bilhin, mas mura po siya compared sa Klook or any other booking sites or reservation sites, no. So trip.com sa good website para po kayo ay makatipid lalo, no, sa inyong pagbubook. Okay, so ngayon lahat yan na-book nyo na, lahat po yan nagawa nyo na. So yung mga pre-departure advice namin ay okay na. Pumunta naman po tayo doon sa mga bagay na dapat po ninyong gawin kapag kayo po ay nakarating na dito sa Hong Kong. So ito pong tip na ito ay bagay din again sa mga pamilya, or probably pwede nating sabihin bagay din po ito sa mga magkakaibigan o sa mga barkada na nagka-travel. Kung kayo po ay magpapapalit ng pera, huwag po kayo magpapalit sa Pilipinas ng Hong Kong dollar because there are tendencies na maglo-lose po kayo ng exchange rate or forex because pag binili nyo yung Hong Kong dollar sa Pilipinas, mas mahal po siya. In our case, meron po kaming dalawang option na ginagawa, no, normally. Number one, mag-withdraw po kami through our ATM. Pinapa-activate lang namin yan, no. Tatawag lang kami sa bangko. And I think normally, no, ibang bangko, automatic meron po silang approval na agad, no, na pwede nang gamitin sa ibang bansa. And yung pangalawa pong ginagawa namin is magdadala po kami ng US dollar. From the US dollar, ipapalit po namin siya to a Hong Kong dollar. But majority, most of our trips, katulad nung ginawa namin ngayon, nag-withdraw na lang po kami dito sa Hong Kong. Nag-withdraw po kami guys, no, sa dalawang bangko. The first bank na pinag-withdrawhan namin is HSBC. And the second bank is Hang Seng Bank, which is also a local bank dito sa Hong Kong. Based sa aming experience, mas malaki po or mas okay po yung exchange rate ng local bank, which is the Hang Seng Bank. So kung kayo po ay nanonood sa amin, so take note, no, na mas maganda na mag-withdraw po kayo sa mga local banks compared po sa mga international banks. Okay, so let's say okay na po yung pera ninyo, meron na po kayong cash, and guys, wag lang po kayong umasa sa credit card or sa Octopus card because kung kayo po ay merong plano na itry yung mga maliliit na stores sa Hong Kong, sa mga side streets, or kahit na sa, sabihin natin, no, sa Mongkok Ladies Market, sila po ay tumatanggap lamang ng cash. So again, make sure na meron po kayong dalang cash kahit magkano, okay na yan. Majority of the stores in Hong Kong ay tumatanggap po ng credit cards and also Octopus card. Yung Octopus card, for your information guys, is their access card, no, for public transportation, mapa MRT man yan, buses, or even mga trams. So acceptable po yan kahit saan. Octopus cards can also be used in malls, grocery, convenience stores, and a lot more, no? And almost everywhere, pwede po siyang gamitin. So pwede nyo siyang loadan
Pumunta lang po kayo sa mga MRT or 7-Eleven or Circle K. Pasok na pasok po yan. No? Pwede nyo po siyang gamitin kahit saan po sa Hong Kong. Okay, so ngayon, meron na po kayong pera, meron na po kayong access sa public transportation through the use of your Octopus card. Ang unang-unang dapat na ginagawa ninyo ay magkaroon kayo ng access sa internet. Why? Because all of the travel maps, then mga reservations, or then mga park schedules, or yung mga attraction schedules, ay accessible po lahat yan through the use of your cellphone. So make sure na meron din po kayong data or magagamit po ninyo yung internet ninyo dito po sa Hong Kong. So kami po, pumunta lang po kami sa 1010. Nasa arrival area po itong store na to. And nag-o-offer po sila doon ng mga prepaid SIM card na for tourists. So yung kinuha po namin is a $98. $98 lang guys, no? So sabihin mo ng 100 for the purpose of conversion. For a 32 gigabytes na access, good already for 30 days. So 100 Hong Kong dollars is equivalent to 700 pesos. So kung kayo po ay nagbabalak na mag-data roaming using your dalawa lang naman yung ano natin yung sikat no na provider, medyo mapapamahal po kayo. Guys, isa pa pala no, kapag kayo po ay nag-arrive or nakarating na kayo no sa Hong Kong, make sure na dumaan po kayo sa Hong Kong Tourism Board para po makuha ang inyong night treats. Ang night treats po ay 100 Hong Kong dollar per passport with active local SIM card. When I say local SIM card, yung local po no, sa Pilipinas po na SIM card. Make sure guys no, na itong local SIM card na to ay naka-activate, gumagana po dito sa Hong Kong via SMS or via WhatsApp. Because if you will activate your night treats, doon lamang po siya gumagana sa ating pong local Globe man yan or Smart man yan na cellphone number. Okay, so again, please take note guys no, dapat po per person is one cellphone. Meron po siyang katumbas na 100 Hong Kong dollars. So yung 100 Hong Kong dollars na night treats, or I think yung unang version na tawag nila dito ay goodies, Hong Kong goodies, ito po ay magagamit ninyo no, sa lahat ng restaurants, pubs or bars, and i-activate nyo lang po siya no, using of course your account sa kanilang website. So papakita mo lang yan doon, i-scan mo lang yung QR code, and then that's it. You just have to order more than 100 Hong Kong dollars and babayaran mo na lang yung extra. Yun na lang yung babayaran mo nun. Nakatipid ka ng 100 Hong Kong dollars or katumbas niyan 700 pesos. In our case, meron po kaming 4 na night treats, no? So multiply that, so that's 700 times 4. So yun po yung natipid po namin for all of our dining experience dito sa Hong Kong. So meron na kayong internet service, nakakuha na rin kayo ng pera, meron na kayong access sa public transportation. Ang next na tip na ibibigay po namin sa inyo ay tip para po sa mga attraction dito sa Hong Kong. Okay? So as I previously mentioned, everything po is accessible no sa of course sa internet no. Kapag kayo po ay may cellphone, meron po kayong data, lahat po 'yan malalaman po ninyo no. Majority of the attractions ay accessible through the cellphone no. Sabi ko nga po kanina, meron lang po silang mga websites na pwede niyo pong paghandaan before pa po kayong umalis. Make sure lang no na i-save niyo 'yan sa cellphone niyo or naka-bookmark na 'yan no sa inyong Safari or Google Chrome, and bisitahin nyo na lang po siya kapag kayo po ay pupunta na no, sa attraction na yun. Okay guys, isa pa sa mga travel tip no, na sinasabi ko sa inyo kanina is pag kayo po ay may dalawang bata, magdala din po kayo ng stroller, because lahat po ng ginagawa dito no, sa Hong Kong ay lahat po puro lakad. Because again, maganda na yung MRT stations nila, maganda na yung mga bus stations nila, and lahat po yung accessible through sa paglalakad. And kung gusto niyo po ng mas convenient na buhay and mas convenient na travel para lang po sa inyo and also for your kids, make sure na meron po kayong dalang mga strollers.
Another tip, mahal po ang mga bilihin dito sa Hong Kong. So, ano po ang dapat natin gawin? Pagtitipid. So, kung hanggat maaari guys, hanggat maaari, limatahan po ninyo ang inyong pagbisita sa mga convenience store because normally ang presyo po nila ay additionally mga 20 or 30% higher no, than a normal grocery. So, in our case, pupunta na po kami sa marketplace, sa Welcome, ano pa ba? Sa Big C, meron na rin silang Big C dito no, sa Hong Kong. I think sa Price Right. Yan. So, yan po yung mga grocery po nila dito, no. Makikita sa, nakakalat lang yan dito sa Hong Kong. And, bumili na po kayo ng malaking tubig. So, yung malalaking tubig na yun, guys, dalhin nyo na lang yan sa hotel ninyo. Tapos, doon na lamang po kayo mag-refill. And also, some of the hotels naman, guys, na nagbibigay naman yan ng mga libreng tubig. So, again, i-take note nyo na lang yan. So, yan, guys. I hope nakatulong po sa inyo itong mga travel tips namin dito sa Hong Kong. And hanggat maaari, please make sure to makumpleto po ninyo no, yung mga advices na yan because malaking tulong po yan sa inyo, traveling with families, traveling with kids, traveling with friends para po makatipid kayo sa inyo pong pag-travel. So I hope nakatulong po yan sa inyo no, sa inyo pong mga travel tips and travel hacks dito po sa Hong Kong. Have fun! Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.